So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako magpalit ng fuel filter nitong Yamaha Mio i125. So simulan na natin to mga paps. Bakit ako magpapalit ng fuel filter nitong Mio itong Mio i125? Kung magbabasa tayo sa owner's manual, ang periodic maintenance ng fuel filter ay every 12,000 km odometer reading. Itong fuel filter na to, ang original nito, original to, around 600 pesos. May mga mura, around 100, 200, bahala na lang kayo ng papalit nyo. So ito additional lang mga paps. Ano ba mga dahilan kung ba't tayo magpapalit ng fuel filter? Halimbawa, yung motor natin medyo nahihirapan mag-start. Okay naman ang battery, okay naman starter, pero nahihirapan siya. Tapos nun kapag ano siya, yung parang alam niyo yung pakiramdam na para kinakapos ng gasolina, isa yun sa mga posibilidad na kailangan palitan na yung fuel filter. Basta na-isolate nyo na yung mga basic, yung mga spark plug, yung throttle body, nagawa nyo na lahat ng basic, tapos parang kinakapos pa rin. Isa ito sa dapat i-check. So ano natin gagawin dito, tanggalin natin yung U-box natin. Dito tornilyo, tapos dito, tapos sa baba nun. Okay? So tanggalin natin to. So pag natanggalan natin yung tornilyo doon sa gilid, saka sa footboard, matatanggalan natin to. So ang sunod natin dito, tanggalin natin yung cover ng battery. So next natin gagawin, tatanggalin natin yung battery. So tanggalin natin yan dito. So next natin dito, tatanggalin muna natin yung mga wire niya dito. Okay, so yan. Tabi muna natin. Okay. So ito. Tapos pwede nyo na i-shoot yan dito. So yung mga wiring yan, nailusot na natin dito sa butas. So next natin ito, yan, 10mm. So tapos itong starter relay, ibaba muna natin, yan. Tanggalin muna natin yan. So ang next natin mga paps, ito. Meron yan dito 10mm. Yan, may 10mm yan dyan. Tapos sa kabilang side meron din. Tapos maangat na natin yung pinaka U-box niya kasama yung itong upuan. So tanggalin natin yung gis dito, saka yung gis doon. Yan. Susunod natin natanggalin itong grab bar or yung grab handle. Okay, so meron yan dito, ito, saka to. 10mm yan mga paps. So mga paps, natanggal ko na yung pinaka grab bar niya. Pero bago ko kalasin yung pinaka fuel tank niya, papakita ko lang sa inyo to para kahit paano, alam nyo kung paano i-troubleshoot kung may problema sa fuel filter or baka sa fuel pump. So, ito yung linya, itong hose na to, yan yung papunta sa fuel injector. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna to, may clip yan dito, kuha kayo flat screw, yan, angat nyo lang yan. So, naangat na siya. Yan yung pinakalock niya, ito. So, kapag natanggal nyo itong linya na to, yan, kuha kayo ng bote. So, ilagay nyo yan dyan. Tapos, ang gagawin ko, yung susian, i-on ko lang ha, on lang. Yan. Okay. So, namatay siya. So, ilang segundo, namatay siya. So, nakita nyo, yung buhos ng pump ng fuel niya, malakas. Ang diskarte rito, kung posibleng sobrang dumi na ng fuel filter nyo, yung pagka-primer nyo pa lang, pagka-on nyo ng susi, pagkabuga niya, putol-putol na. Sa case nito kasi, tuloy-tuloy pa. Yan, o. Yan yan. Yan. Diba? Ang ibig ko sabihin mga paps, hindi yung namatay ng ilang segundo. Ang ibig sabihin, pag bumuhos yung fuel niya, hindi tuloy-tuloy, paputol-putol. Yung, diba, tuloy, putol. Parang gano'n. Tutuloy yung fuel, tapos mamaya puputol siya, tapos tutuloy ulit, tutuloy ulit. Yun yung ibig ko sabihin. Posible, i-check nyo ron, yung fuel filter, or posibleng fuel pump din. Pero basic muna tayo, fuel filter muna. Ganun lang yung pag-check kung may problema sa fuel pump or baka sa fuel filter. Ngayon, may magsasabi dyan na gumamit ng fuel pressure gauge. Pwede naman. Pero kasi DIY nga mga paps di ba? So, kung wala tayong fuel pressure gauge,
ito muna gawin natin mga paps. So, ang next natin ito, tatanggalin natin yung pinaka-rubber niya rito. So, ito, tanggalin muna natin yung pinaka-gas cap. Yan. Tapos, meron yan ditong sungkitan na ano. Yan. So, okay na to. Yan. Balik nyo na lang ulit yung gas cap. Tapos ito, itabi nyo muna to. So, ito mga paps yung tangke natin. Ang gagawin ko, iangat ko muna yung kabilang side nito. Ito, iangat ko to, yan. Tapos, tatanggalin ko yung mga nakakonekta sa ibaba. So, ngayon mga paps, tatanggalin natin to. So, tanggalin natin to connector na to. Yan. Yan. Tapos, meron yan sa ilalim. Ayun sa ilalim, meron pang isa yan. Yan. So, tanggalin lang natin. Okay? Tapos ito, yan, tanggalin natin to. Pinaka-lock niya. O, silain natin. So, ito, matatanggal ko na to. Yan. So, daling nga. Yan. Ito siya. So, ayun mga paps. Ayan na siya. So, ito, pinunasan ko na yan. Tapos ito, yung isa. So, yun yung tangke. Gagawin ko rito, i-drain ko muna yung yung gas. Salin ko muna sa lalagyan. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano palitan yan. So, ganito mga paps. Ito yung pinaka-fuel tank natin. Ito yung fuel filter assembly natin. Sa loob niyan, andyan yung fuel pump at saka yung pinaka-filter na papalitan natin. Ito, good practice to mga paps. Kahit sa kotse o sa motor, lagyan nyo ng marking, kahit sabing dito may guide siya, ayan, may guide naman siya, pero lalagyan ko pa rin siya ng marking mga paps. Para lang di ba? Yan. So dito, meron yung alin, yan. So ang sukat niyan, 4, yan. 4. Gamit kayo dyan, tapos tanggalin natin. So mga paps, ito yung pinaka-fuel filter assembly. Ito yung ipapalit kong bagong fuel filter. Ito yung luma. Andito yung floater. At saka ito yung fuel pump na sa loob niyan. Ngayon, ganito gagawin natin. Tingnan nyo yung itsura niya. So, as part ng periodic maintenance, papalitan ko na to. Ito, kung walang-wala, halimbawa, wala pa talagang budget, tas sobrang dumi na nito talaga, ibig sabihin, sobrang tagal na at sobrang dumi, pwede naman gawa ng paraan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ang technique dito, para madali nyo matanggal, pwede nyo tanggalin na lang to, yung sa pinaka-fuel filter nya, i-cut nyo na lang para madali nyo matanggal. Pero ako, hindi ko siya gugupitin. Kahandaan lang dito mga paps. So, kaya ako siya natanggal ng madali, gumamit ako nito, itong circlip remover. Yan. So, ayan na siya. Okay. Ngayon, sa pagpapalit ito, madali lang. So, tingnan nyo tanggalin nyo to, yung pink na yan. Tapos, babalik nyo lang siya. Okay. So, papasok nyo ng ganyan yan. Yan. Okay. So, ito na siya mga paps. Sa mga paps, ito kung wala pa kayong budget, ito, bugahan nyo lang to. Okay? So, meron kayong ganito, bugahan nyo, tapos patuyuin nyo. Yan. Ayan. So, ganito mga paps, nabugahan ko na to. Ngayon, ito, papatuyuin ko. Yan. Ito, hindi pa naman to talaga sobrang dumi. Gagawin ko lang, spare ko na lang to. Yan. So, ganito mga paps, ibabalik na natin to. Yan. So, pagbabalik, yan, ganyan lang.
So mga paps, sabit ko na yung grab bar niya. Ngayon, lalagyan ko na ito ng gasolina. Susunod natin, ibabalik ko na yung U-box. Okay? So ayan mga paps, tapos ko nang maibalik yung U-box. Tapos pwede nyo ulit test yan. Ayan. Ayan siya. So, ganun lang kadaling magpalit ng fuel filter para dito sa Yamaha Mio i125. So, paano mga paps? Huwag niyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag niyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.